Magandang hapon po sa inyong lahat at palapit na rin sa maggabi. Alas 5:28 ang oras. Ang ating pag-uusapan po sa ngayon ay isang masigabong palakpakan ito kung magpapalakpak kayo. At ito po ay kita natin, na-discover na natin na yung babaeng pinagmamayabang nila na si Bicol si Central Party List Representative Terry Didon. na si Maria Cathy Cabral ay hindi pala si Cabral, hindi pala babae yon, kundi isang bakla. Ay, hindi ko man sigurado kung bakla, pero mukhang bakla. Nako, ganito pala ka manlulukong gobyerno ni Marcos. Bakit naman idadrama pa kung totoong namatay na? Okay lang yun. Pero ang problema ay lumalabas na hindi pala talaga patay. Ang bagong ebidensya na lumabas na hindi siya patay ay itong bagong litrato, the same litrato na pinalabas sa dashcam, na may nakuhang litrato na nakaupo sa mismo sa upuan sa tabi o sa gilid ng Cannon Road kung saan nahulog yung babae. Tapos may mga drama pa sila, nag-reenact pa sila kunwari. At pinakita pa kunwari. Alam mo, ulitin ko lang, yung una nakita ko na bakit naka-foil? Hindi ko alam wala akong nalaman na yung mga patay na bagong kuha ay naka-foil, nilagay sa foil. Bakit kaya? Bakit hindi sa body bag? O yan ang unang indikasyon ko, red flag yan. Pangalawang indikasyon ko ay bakit hindi man lang tumulo ang luha ng Mr. ni Cathy Cabral doon sa punerarya ko At halata na pilit na na drama. Ang peg niya, kunwari, malungkot pero walang iyak. Ang iyak-iyak niya, kunwari, walang luha. Pag tiningnan mo naman ang driver niya na si Ricardo Hernandez, napaka-sinungaling din. At nag-selfie siya malayo daw. Nag-selfie siya malayo yung kanyang amo na si Cathy Cabral na umuupo. Yun pala ay nag-selfie ka siya. So, nung nilagay doon, ay nakita natin na hindi rin. Halata na nilagay lamang sa upuan doon. So ngayon, may isang netizen na nagpalabas at ang ginawang litrato na malabo mula sa dashcam ay ginamitan ng pinaklaro kung sino yung babaeng yun nakaupo sa gilid ng upuan bago mahulog sa bangin diyan sa Cannon Road, diyan sa Tuba, Campor, Benguet. Malapit yan sa Baguio, packet ka na sa Baguio. So ito po gayon. Pasalamat tayo, manghiram lang ako ng video ng ibang tao. Pero ito lang po ay makakatulong sa lahat kung paano natin didiskobrehin itong panluloko ng ng pamilya ni Cabral. Kasi pwede rin mangyari na ang ginagawa ni Cabral dito ay parang palabasin na patay si Cabral para ang lahat na lang nila na makukuhang pera ay makukuha nila at hindi na siya makakasuhan, na hindi na siya mabibilanggo. Bahala na makukuha ng gobyerno ang mga pera mula sa kanilang pamilya basta hindi na siya mabilanggo. Total, marami na siyang naipon at nikulimbat na pera kahit may ibabalik pa diyang iba. Ang yaman-yaman niya pala. Siya palang may-ari ng halidiin sa Baguio. Pero mo, yusik ka lang sa DepEd, as a DPWH, nakabili ka ng halidiin. Tapos, binalitan ng pangalan, ang halidiin, ginawang Aeon Hotel. Grabe, bilib ako sa mga diskarte ninyo. Ate, kaya pala, tama si Argo, kaya pala ayaw nila ipa-autopsy tsaka pa-DNA. Kaya ang conclusion ko po ay buhay na buhay
si Maria Catalina Cabral. Ito po, tingnan niyo po yung nangyari dito. Ipi-play natin. Nakakaasar talaga ito. Diluloko tayo ng gobyerno natin. O, tingnan ninyo ito. Kaya naman pala malabo ang kuha. Blurred. Sinasadya nga ba? Ay mukhang hindi naman pala si Mrs. Cabral ang nandoon sa ibabaw ng tulay, kundi isang lalaki. Ito ba ang kanilang ginamit Natin at ulit yan. sinasadya nga ba? Kaya naman pala malabo ang kuha. Blurred. Sinasadya nga ba? Ay mukhang hindi naman pala si Mrs. Cabral ang nandoon sa ibabaw ng tulay, kundi isang lalaki. Ito ba ang kanilang ginamit at O, mukhang pinagpanggap bakla, na si Undersecretary Cabral? Ang impormasyon na ito ay ibinahagi ng isang DDS vlogger na si Edwin Hamora. At ang kanyang caption, well, na tila nakumbinsi ni Edwin Hamora na ang babae di umano na tumalon sa bangin sa Benguet ay tila hindi si Mrs. Cabral, kundi ibang tao. Cabral on the edge when fear, logic, and mystery collide. A former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral has left more questions than answers. A woman known to fear heights found at the edge of a steep ravine along Cannon Road. Why would she choose this spot to unwind? The very location seems to odds with both her fears and common sense. Even more puzzling, her phone, bag, and valuables remained in the car. Anyone venturing into a remote cliffside area would normally carry communication and safety tools. Leaving them behind stripped her of control, leaving us asking, was it a simple oversight, stress-induced lapse, or something else? Then there's the critical time gap. Several hours passed between when she left the vehicle and when her body was discovered. No witnesses, no signals sent, just a mystery that grows the deeper investigators dig. Why did she descend the ravine? How did someone so aware of risk end up in a place she should instinctively avoid? Psychologists and investigators alike note the incongruities: fear versus action, safety awareness versus exposure, rationality versus risk. Several possibilities emerge. She may have sought solitude, been disoriented, experienced a medical event, or been influenced by unseen factors, while autopsy results confirm blunt force trauma consistent with a fall. The gaps in logic and behavior keep this case in the spotlight. Cabral's final hours are a puzzle of human psychology, decision-making, and circumstance, a stark reminder that even the most careful individuals can end up in situations that defy reason. In the end, the question remains, how does a woman who feared heights find herself falling to her in a place that seems designed to test that fear? Until investigators uncover every detail, the answer hovers somewhere between tragic accident and unsolved mystery. An overreaching ombudsman. What dark secrets does Yuse Cabral hold such that the conspiring Remulias are more concerned about getting hold of her gadgets than retrieving her body from the ravine? One thing stood out in the aftermath of a former DPWH Undersecretary Catalina Cabral that aroused suspicion there was foul play almost as quickly as could happen. Ombudsman Jesus Crispin Rebulla directed the PNP in Benguet to preserve her gadgets in the scene. And when it was discovered that this directive wasn't obeyed to the letter, his brother, Interior Secretary John Vic Remulla, ordered the relief of the Benguet Provincial Director and Tuba Municipal Chief of Police. First things first, why did Ombudsman Remulla make such directive when his mandate doesn't cover police investigation work, whether it involved a crime or an accident? As we pointed out, the Ombudsman is primarily tasked to investigate graft-related cases, and if probable cause is established,
file complaints before the Sandigan Bayan. In simple words, the conduct of a police investigation is outside the jurisdiction of the Ombudsman, which is an independent constitutional body, distinct and separate from the three principal branches of government. Why did the Ombudsman show inordinate interest in the possession and control of Cabral's smartphone? Does it have something to do with purported digital files containing the names of proponents for flood control projects in the 2025 GAA? If indeed that was the reason, why did the Ombudsman issue a directive that did not fall under his authority? Even assuming the Ombudsman believed Cabral's smartphone contained incriminatory evidence, it wasn't appropriate for him to make the directive. His brother is a SILG. He could just have sent him a text message. It was so wrong that we can't help but suspect something is fishy. This suspicion deepened when the younger Remulla relieved the top police officers directly connected to the AOR of Cabral's for their failure to treat the place as a crime scene and put yellow tape around to preserve possible evidence. This is also to prevent contamination of a possible crime scene. Secretary Remulla must be reminded Ano ba yun? that the narrative that fateful night was that Cabral fell to her. The local police treated it as an accident, and their action was for rescue workers to reach Cabral quickly to bring her to a hospital. Nobody among the emergency responders could have thought there was foul play. Their training taught them to retrieve an unconscious Cabral and attempt to resuscitate her and then bring her to hospital. Hence, there was no basis for Secretary Remulla to sack the Benguet Provincial Director and Tuba Municipal Chief of Police. The two had done nothing wrong. That night, there was nothing that gave an indication a crime was committed. This was definitely an overreaction on the part of the younger Remulla and taking the overreach of his elder brother regarding Cabral's gadget. We detect something rotten. And as it turned out, there was nothing for the local authorities to recover from Cabral's body after all. The controversial former DBWH official didn't have her smartphone with her. She had left it inside her vehicle, and it was turned over to her family at once. The foul stench of a cover-up fills the air. Eh kung kayo ba ang tatanungin mga kaswi? Yan, tingnan nyo maigi ha. O, si Cabral ba yan? Halika nga, tingnan mo nga. Tingnan nyo. Bakit ako sa Kita- Ay, Si Cabral ba yan? hindi po kaano na yung gabi. Kaya may foul play. Hindi, Hindi totoong suicide. hindi si Cabral yan. Hindi kasi hindi si Cabral. Cardo Bes. Cardo Versusata to eh. Nako. Ano ang masasabi niyo sa litratong ito? Hindi ba't ito rin ang suot-suot? Ito Parang si siya. Torre Ito to. na ba si Cabral? Samantala Parang si ay ang Nicolas kakamping na si Jesus Falsis na kung tawagin ay Otlong, Para to- kinikilig daw ngayon sa dami ng kasong kinakaharap ni Vice President Sara. Panoorin natin ang buong video. I would agree definitely that the ombudsman, whatever the school of thought is empowered by law to investigate VP Sara still for the purposes of filing an impeachment complaint. And ano yung bombastic na, kinikilig talaga ako, like ako talaga, I get goosebumps when I think about Kinikilig si it. Utlo? May mga file na plunder case, merong affidavit ni Madriaga, may question dun sa confidential funds Kasama na ba yung kay Madriaga dyan? No, I mean the ombudsman eh, nasa Oh. office na niya eh. Oh, yes. Ang point may two routes. Routes to what? Yes. Pathways to what? Yeah. To open or get the bank records Oh. of VP So, Sara. separate cases. Kinikilig daw si Utlom. Grabe. Talagang masayang-masaya siya. Ikaw taga Palsis, para kang hindi abogado, para kang hindi graduate sa UP Diliman. Ah, tingnan mo naman. Saan ka ba makakita? Naka-crooks pa. Di ba? Meron bang babae na disente pag pumunta ng office ay naka-crooks pa? Siya. No? Talagang kilig na kilig talaga sila. Diyan sa sinampa nilang plunder at kung ano-ano pa para talagang siraan, no? Si VP Inday Sara. Hoy, Utlom! Maligo ka muna. Ha? Ang itim-itim ng leeg mo. Sabagay, Akala ko anong otlom, multo pala. payroll ka kasi ni Senator Risa Ontiveros, nasa payroll ka
ni Senator Ay, Jesus Palces. Nasa payroll ka pala ni Risa Antiveros. Bakit kayo na mga makadilaw kumakampi kayo dito sa Cabral na patay? Bakit? Ano ba meron sa inyo? Ba't kumakampi? Si Risa Antiveros, di minsan hindi ko narinig na binabanatan si BBM. Risa Hontiveros. At nagsisimula na kayo, di ba? Nagsisimula na kayong maghasik ng lagim kasi nangangarap kayo na makapwesto sa 2028. Kaya ikaw utlong ka, imbis na asikasuhin mo yung liig mo na maitim, maligo ka. Ang palagi niyong pinagdidiskitahan si VP Inday Sara. Sus, Mario Joseph, kilig na kayo dyan. Ang litrato nga na ito ang kumakalat sa social media na bago daw tumalon si Undersecretary Cabral. Pero may kumakalat din sa social media ang larawan na ito. Ito ba si Cabral? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Mag-iwan ng comment. Sige, yan lang naman po ang ating Ang puntos natin dito is naaalarma na po ako rito. Bog Saddam, nakakaalarma na po ang nangyayari sa ating bayan. Bakit kailangan pa gumamit ng pagsisinungaling? Papalabasin na patay yung isang tao na hindi naman patay, halata naman. Ang totoong patay ay yung congressman ng Antipolo na si Romeo S. Acop na dati nang may isyo sa Kuratong Baliling. Siya yung CIDG nung sa Kuratong Baliling na isyo. Bakit nyo ginaganito yung bayan natin? Nakakaalarma na po ito, hindi na ito maganda. Talagang uubusin yung kayamanan ng Pilipinas. So hanggang dyan lamang tayo at magbabati muna ako kay Roland Guerrero. Hindi siya, pangit naman yun. Oo nga parang si General Torre. Argo, grabe yung pinklawang host. Ayaw talaga nila banatan ang administrasyon kasi Inday ang nakikinabang. Ay, buhay. Irene Puntuya, bakit nyo babanatan si PBBM na maganda naman? Maganda ginagawa ba ng pagnanakaw ng mali-malitang pera? Ireneo Puntuya, kahulo ka. Sorina Jabalya, sigurado na pala nang niloloko na lang nila ang buong taong bayan. Ganon talaga. Ben Mahuerte, si Wamos yan. Putsangin. O si Yamski, good evening Boss Toto. Talamak na ang kawan sa gobyerno. Talamak na rin ang kasinungalingan at panluloko sa taong bayan. Wala na tayong maasahang gobyernong ito. Anong klase naman sa gobyerno tao meron tayo? May isang Marcos Lacanilaw na masyadong sumasakay sa mga road rage para sumikat. May isa pang terere doon na congressman na lahat na lang sakyan para sumikat, para maging senador. Grabe itong terere doon na to. Graduate ka pa naman ng UP Diliman. Para lang kayo ni Palsis. Tapos Bog Saddam, tapos nag-comment din ako kay Bonjing Remulla na excited siya masyado na ipalabas kay Cabral. Star Malap, hinala talaga. Ben Maruerte, si Otlom pala yun. Sino Otlom? Multo. Sorina Jabalya, like done. Okay. Shout out, Toto Kausing. Advance Merry Christmas to you and your family. Shout out, Toto Kausing. Okay. Si Bog Saddam, nag-comment na ako sa post ni John Vic. Sir, na DILG ka na doktor yun. Doktor ka pa. Okay, Ben Maruerte. Wala man sa government nagsasabi na si Cabral yan. Kaya lang nagpakalat na si Cabral yan. Si Ben Maruerte talaga. Masyado kang defensive Ano naman, bakit mo depensahan yung magnanakaw? Natataka naman ako sa iyo. Si Perino Gonzales, membro ng federasyon. Jing Onciano. Tapos, Starry Malmap. Tapos, yung chininas niya, Crooks. Argo, parang si Torre host.
Oh, Roger Sumagang. Birahi, Permi, Sir Toto, grabe kurakot nila karon. O nya, gitipas na pod nila kay Pulong. Si Pulong nang tinuturo nila. Hindi naman pala namatay, ba't itinuro niyo kay Pulong na namatay? At imposible naman na walang maliit na kahoy na imposible nadaanan ng kanyang katawan. Starimal Map, Ricardo Floreto, kaya wala silang pinakitang mga na-damage na mga damo. O nga, bakit walang damo? Albert Ingito, Brad, Alpaco Santeta, let's be friends. Good day, Tony. Sabi ko na ba, lie detector best si Mr. Driver, only hood only God and him knows the truth. To God be the glory. Greco Batista, pa-shoutout po, Boss Toto, sa aking tatay na si Gary Bautista. Idol kanya po. Ay, salamat po kay Gary Bautista. Albert Ingito, Nice. Good day, attorney. Sabi kong nalay detector si Mr. Driver, only God knows. Okay, Perny Pinto. Tapos si Ben Marwerte. So Albert Ingito ulit, good day, attorney. Sabi ko na, magaba, lie detector na. Okay. Si Godfrey Bawigan, sabi ko nga sa inyo, buhay si Cabral. O, yan. Si Argo, bakla. Oh, yan ha. Yan ang sabihin natin. Talagang bakla pala. So, si Madeline Ramillo, sabihin na naman nila yung picture fake or manipulated. Iba nang gagaling iyon sa sa NBI na litrato na kuno na sa nasa dashcam ng isang kotse. NBI nagpalabas ng litrato ngayon tapos yung bakla. Ano ba klaseng NBI to? Ivan Gasper, pataka lang. Tapos, Susum Winter. Tapos D, anong maganda sa ginawa ni BBM? Bagsak na yung stock market. Tapos ang peso, 60 pesos per $1. Nako. Walang lalata. Tapos ang ating mga tourist sites, kukunti lang mga bisita. At bakit siya ako, pati si Bangag? Nagbayad kayo ng utang dahil sa yawang presidente at pamilya nyo. Tapos si Greco Batista, pa-shoutout po, Boss Toto, sa aking tatay na si Gary Bautista. Idol ka po niya. O shoutout kay Gary Bautista. Sino basahan nyo si Sarsa? Patakak lang. Ano pag pinasabi mo? Hindi ko maintindihan mga post nyo po. O sige, si Gary pa rin. Gary Bautista, Selma Rimano. Hello po, attorney. Selma Rimano kasi from South Korea. Buhay pa si Cabral. Parang buhay pa. Hiniro, Ireneo, Punkuya, sige nga, paano ipagtanggol mo si BBM? Indefensible na yan. Yan maski, palsis salot, palsos pansis in omnibus. Joaquin, tell that to the Marines, Rimulya, Suso Winter, keep all safe, Merry Christmas. Merry Christmas na lang kay Cathy Cabral. Total, alam ko, buhay naman siya. Bugsadam, sa picture daw si Tata Waray. Naka daw si Tata Waray nga. Ay, mga taga-Coronadal, taga-Marvels, Tata Waray pala yun. Angelina Pajardo, naloko na yan, yung mga mga tawag dyan, ghost bakla, parang ghost. Ghost, control, flood control. Lahat, flood control, ghost na, pati ang kamatayan, ghost pa rin. Wala na tayong mga nauso ng ghost ngayon. Totoo po bang ibang lugar na natagpuan ng patay? 2 years for us to suffer. 2 years pa.
Nako, hindi. Evelyn Pedersen, parang kasabot din yung asawa ni Ka. Kasabot talaga kasi marami na silang pera. Na DNA na po yan. Walang PGMin. Magyari, 1 linggo po mahigit ang DNA test matapos ang proseso. Kaya huwag ka magsinungaling, Remulla. Jeric de los Santos, patay na ang tao, binubuhay, yan, multo, mga fake kasi dito. Ay, nako, naniwala ka ng patay? Buhay pa. Sonia Ortiz, sabi po ni Remulla sa DNA positive, ang DNA po hindi matatapos sa ilang oras lamang. Kailangan mo pahanapin yung anak para makumpirma mo. Nakapagtataka yung sasakyang ginamit nila, walang dashcam tapos hindi pa pala kay Yusek Cabral. Nako. Bakit sinisigurado na ng asawa ni Cabral? Siyempre kumikita siya dyan. Kaya sinisiguro niya, ayaw niya malaman, kaya ayaw niya mag-autopsy. Tinago nila si Miss Cabral para hindi makapagsalita ng mga kasabwat si BBM. Si Ivy Valen. Kaya magulo ang Pilipinas. Magnanakaw ang presidente. Ang vice magnanakaw din. Pareho na silang lumayas. Si Trillanes, bubo pala talaga. Dinidikit ang mga Diskaya sa mga Duterte pero ayaw niya sabihin ng mga Diskaya din ang kontraktor sa Ilocos Norte. Ay, totoo naman sa Ilocos Norte, Diskaya ang kontraktor eh. So, Siena, lahat ng kasamaan na sa gobyerno sa flood time. Wala flood time eh. Naalala ko, Frontline, walk down the river. Okay. Ang buhay na ito natin ngayon, ang laro na, lahat is scam game talaga eh. John Dubs, buhay talaga si Cabral kasi marami silang tinatago na mga nakaw. Nako, yun talaga po. Ayaw po lang talaga nila malaman kung saan si Cabral. Para malaman, para hindi makita kung sino ang mga kurakot. Ang nakakatakot, mabibisto na si BBM, si Romualdez, at si Saldico na sa likod. Boss Toto, Attorney Engineer, Sir, good evening. Listening from Cubao, Quezon City. Si Memory Recaps. John Dals, okay. Hanggang dyan na muna tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-share, paki-like, at paki-huwag skip ang ads para naman kumita tayo. Tapos yung iba, mag-join kayo sa membership channel ko. Mag-members kayo kung gusto niyo makinig sa lecture ng mga batas. Ako magli-lecture, lalo na yung kukuha ng mga bar exams ngayong 2026, magli-lecture po ako. At may makukuha kayo kahit ng every 10 minutes na lecture lang. May tutulong ako sa inyo. Villar Surya, Baliw, wala akong ads. Premium ito. Premium ka pala. Huwag sana kung hindi ka premium. Ayaw nila palabas si Cabral. Okay. So, Abibalen, hanggang dyan lang muna tayo. Si Al Arostich Lacuna. Kontrapartido to si Al Lacuna. Talagang galit na galit sa akin ito. Si Edwin Bon. Panay kayo senaryo at haka mga sirao. Hindi po yan haka-haka, Mr. Edwin. Kayo lang naghaka-haka. Kita mo na, imbento ng mga BBM. At si BP Sara, pasado sa audit. Okay, hanggang dyan na lang. Mag-join kayo sa channel ko tsaka bigyan niyo ako ng tinatawag na super gift kasi Pasko ngayon. At magli-lecture po ako sa lahat ng mga barrister mag-exam sa 2026. Mag-lecture po ako sa lahat ng subjects sa bar exams. Okay? Mag-member kayo sa aking Toto Tirador.